Nang sumigaw ang anak kong babae, "Maglilingkod ka sa asawa ko o umalis ka sa bahay ko." Hindi ako sumagot ng may galit. Sa halip, ngumiti ako, kinuha ang maleta ko, at umalis, iniwan ang bahay na binayaran ko ng buhay ko. Inaasahan niya akong masisira tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, iba ang lahat. Isang linggo pagkatapos, may 22 missed calls ako. At malayo pa yon sa katapusan ng plano ko. Pagsisihan nila ang mga salita at gawa nila. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe kayo sa channel at sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nakikinig. Mainit pa ang mga susi ko sa palad ko nang itinulak ko ang pinto sa harap. Mga bag ng grocery na humihiwa sa pulso ko. Ang liwanag ng hapon ng Sabado ay sumala sa mga kurtina ng sala. Nagbibigay ng malambot na glow ng tagsibol na karaniwang nakakangiti sa akin. Hindi ngayon. Si Ramon ay nakahiga sa leather recliner ko. Huling regalo sa akin ni Rosa bago kunin siya ng cancer. Nakataas ang mga paa niya sa medyas. Kalahating walang laman na bote ng beer na nakabitin sa daliri niya. Ang remote control ay nakapatong sa tiyan niya na parang may-ari siya ng lugar. Na sa tingin ko ay ganoon ang iniisip niya, matandang lalaki. Hindi man lang siya tumingin mula sa laro ng basketball. Kumuha ka ng isa pang beer sa fridge habang nakatayo ka. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga bag ng grocery. Nararamdaman ang bigat ng mga karton ng gatas at tinapay. Ang mga plastic handle ay nag-iwan ng pulang marka sa palad ko. "Excuse me, narinig mo ako." Nakapako ang mga mata ni Ramon sa screen ng T. "San Miguel, hindi yang murang inumin mo." May malamig na bagay na nanirahan sa dibdib ko. Binili ko talaga ang mga San Miguel na yon para sa kanya. Ginastos ang pera ko mula sa pensyon sa beer na hindi ko hihipuin. "Ramon, kakapasok ko lang. Kailangan kong ilagay ang mga grocery." Ngayon siya tumingin sa akin. Ang mukha niya ay may pamilyar na ekspresyon. Iyong nagsasabi na hindi makatwiran ako. Mahirap pakisamahan. "Ano ba ang malaking dial? Nakatayo ka na. Comfortable ako." Ang malaking dial ay ito ang bahay ko. Tumama ang mga paa ni Ramon sa sahig ng malakas. Dahan-dahan siyang tumayo, ginagamit ang advantage ng height niya na parang sandata. Sa 30, mas malaki siya sa akin. Mas malapad. Pero nakikitungo na ako sa mahihirap na tao mula pa bago siya ipanganak. "Bahay mo nakakatawa dahil ang anak mo at ako ay nakatira rito. Kami ang nagbabayad ng bills gamit ang pera ko." Detalye. Lumapit siya, beer pa rin sa kamay. "Tingnan mo, Carlos, pwede nating gawin ito ng madali o mahirap. Gusto mo bang manatili rito ng mapayapa? Sumunod ka." Simple lang iyan. Bumukas ang pinto ng kusina. Lumitaw si Teresa. Ang buhok niyang kulay ginto ay nakapusod ng magulo, tuwalya sa mga kamay. Tiningnan niya ang eksena. Si Ramon na nakatayo sa ibabaw ko. Ang tensyon na makapal na parang maaring mabilaukan. Ano ang nangyayari? Ang boses niya ay may tono ng babala na naalala ko mula sa teenage years niya. "Mahirap ang tatay mo," sabi ni Ramon nang hindi inaalis ang mata sa akin. Hiniling ko sa kanya na kumuha ng beer. At ginagawa niyang parang federal case. Tiningnan ako ni Teresa ng may paggabigo. Parang bata akong nagwawala. "Tatay, kumuha ka na lang ng beer para sa kanya." Hindi sulit ang awayan. Pero hindi pa tapos si Ramon. Lumapit siya ng mas malapit. Malapit na maamoy ko ang alkohol sa hininga niya. "Tingnan mo, Carlos, ganito ang mangyayari. Nakatira ka sa bahay namin. Nag-aambag ka. Ibig sabihin kapag may hiniling ako, gagawin mo. Walang tanong, walang attitude. Bahay namin." Pinanatili kong matino ang boses ko. Kahit na bumibilat ang puso ko. Tama iyan. Lumapit si Teresa sa asawa niya. Nagpapakita ng united front. "Tatay, kailangan mong magdesisyon ngayon. Kung tutulong ka kay Ramon at gagawin ang hiniling niya, o mag-empake ka at umalis." Nakabitin ang mga salita sa hangin na parang usok. Tiningnan ko ang anak ko. Naghahanap ng anumang bakas ng maliit na batang dating umakyat sa kandungan ko tuwing kulog. Tinitigan niya ako pabalik ng may paihong entitled na ekspresyon ni Ramon. "Sige," sabi ko ng mahina. Ngumisi si Ramon, iniisip na nanalo siya. Mabuti. Ngayon, tungkol sa beer na iyan. Mag-impek ako. Namatay ang ngisi sa mukha niya. Bahagyang bumuka ang bibig ni Teresa na parang inaasahan niya masisira ako, para humingi ng tawad at magdungo sa kusina na parang talo ng aso. Tumungo ako sa halway. Iniwan ang mga bag ng grocery kung saan sila nakalagay. Sa likod ko, narinig ko ang matalim na paghinga ni Ramon. Bulong ni Teresa, "Tatay, hintay." Pero naglalakad na ako patungo sa kwarto ko. Matatag ang mga hakbang ko sa hardwood floor
na pinagawa namin ni Rosa nang magkasama 20 taon na ang nakalipas. Bumaba ang maleta mula sa shelf ng closet ng malambot na tunog. Binili ko yon para sa honeymoon namin sa Banaue. Noong buhay pa si Rosa, at ang hinaharap ay nakabuka na parang bukas na daan. Ngayon ay nakabuka itong walang laman sa kama. Handang lunukin ang natitira sa buhay ko sa bahay na ito. Nag-empeke ako ng sistematiko. Mga damit panloob, medyas, 3 change ng damit. Hindi lahat, sapat lang. Mula sa sala ay narinig ang mahinang bulong ng urgent na usapan. Boses ni Ramon na paminsan-minsang tumataas sa ibabaw ng mas malambot na tono ni Teresa. Pinag-iisipan nila kung ano ang gagawin. Paano haharapin ang hindi inaasahang rebelde ng matanda. Gumalaw ang mga kamay ko ng walang malay. Nagtitiklop ng mga shirt at nagrorolyo ng mga necktie. Ang larawan ni Rosa ay inilagay sa side pocket. Nakabalot ng tissue paper. Mga gamot ko, salamin sa pagbabasa. Maliit na leather journal kung saan ko sinusubaybayan ang gastos. Nang irolyo ko ang maleta sa hallway, tumigil sila sa pagsasalita. Bumalik si Ramon sa upuan niya. Pero iba na ang posture niya ngayon. Alerto, mapagmatyag. Si Teresa ay nakatayo sa pintuan ng kusina. Mga braso nakakross. Sinusubukang magmukhang strikto. Pero hindi maitago ang pag-aalangan niya. Wala sa kanila ang nagpaalam. Nakastart ang kotse sa unang TRY. Ang lumang Toyota ko ay maaasahan pa rin. Lumabas ako sa driveway nang hindi tumitingin sa bahay. Nang hindi nakikita kung nanonood sila mula sa bintana. Ang 30 minutong biyahe papuntang Pin Lodge ay nagbigay sa akin ng oras na mag-isip. Dumating ang mga alaala ng pabugso-bugso habang nagdadrive ako sa downtown ng Kalispell. Ang tuition ni Teresa sa college, 2 milyon piso bawat taon para sa mamahaling private school na ipinilit niya. Nag-overtime ako sa bangko ng 4 na sunod na taon. Kumukuha ng extra clients. Nananatili ng lete para mag-review ng loan applications. Sumakit lang ang mga kamay ko sa pag-alala sa lahat ng form na iyon. Ang kasal niya ay nagkakahalaga ng 1,250,000 piso. Hindi kayang bayaran ng pamilya ni Ramon ang kalahati nila. Kaya tahimik kong sinakop, hindi gustong mapahiya sinuman. Ang reception hall, mga bulaklak, ang damit niya, lahat ay kailangang perpekto para sa espesyal na araw ng maliit kong babae. Pagkatapos ay ang bahay, 4 milyon mula sa retirement savings ko para sa down payment nila dahil kailangan ng tulong ang mga young couples para makapagsimula. Iyan ang ginagawa ng mga tatay, sabi ko sa sarili ko. Iyan ang gusto ni Rosa. Ang buwanang bayad ay sumunod ng parang orasan. 60,000 para sa mortgage nila, 15,000 para sa utilities, 25,000 para sa grocery kapag masikip ang pera. Nawala ang social security check ko sa buhay nila ng paunti-unti. At kumbinsido ko ang sarili ko na iyon ay pag-ibig. Ang Pin Lodge Motel ay nasa labas ng bayan. Mababang gusali na may kupas na pintura at neon sign na kumukurap-kura. Maliit pero malinis ang kwarto. Kama, upuan, maliit na mesa sa tabi ng bintana. Inilagay ko ang maleta ko sa luggage rack at mabigat na naupo sa gilid ng matres. Iba ang katahimikan dito. Hindi ang komportableng tahimik ng sarili kong tahanan, kundi ang guwang na walang laman ng pansamantalang espasyo. Inilabas ko ang phone ko at nag-scroll sa contacts. Mga numero ng bangko, insurance companies, credit card services, mga numero na alam ko ng memorya mula sa 30 taon sa finance. Bukas ay linggo, pero may mga bagay na pwede pa ring gawin. May mga tawag na pwede pa ring gawin. Binuksan ko ang laptop ko sa maliit na mesa at nag-login sa online banking ko. Lumiwanag ang account balances sa screen. Checking, savings, retirement accounts, mga numero na kumakatawan sa buong buhay na maingat na pagpaplano. Nang pagtanggi sa maliit na luho para mapangalagaan ko ang pamilya ko. Kumukura ang kursor sa search bar. Naghihintay sa akin na magdesisyon kung ano ang susunod. Dumating ang umaga ng linggo na kulay abo at maulap. Perpekto sa mood ko. Ikinakalat ko ang mga papel ko sa mesa ng motel na parang general na nagpaplano ng kampanya. Mga bank statements, insurance policies, legal documents, lahat ay organisado, lahat ay abot kamay. Ang unang tawag ay sa First National Bank. Limitado ang banking sa linggo, pero hindi natutulog ang automated systems. Magandang umaga, MR Cruz, sabi ng representative pagkatapos kong mag-navigate sa phone tree. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Kailangan kong kanselahin ang automatic mortgage payment para sa 847 Pin Street. Ang account na nagtatapos sa 4,720. Pahinga. Mga key ng computer na tumutunog. Sir, nakikita ko na active yon ng 5 taon. Sigurado ba kayong gusto ninyong itigil ito? Lubos na sigurado.
Pwede ko bang malaman ang dahilan ng pagbabago? Hindi na kwalipikado ang mga homeowner sa tulong ko pinansyal. Higit pang pagtunog. Site po, MR Cruz. Kakanselahin ang automatic payment effective agad. Makakatanggap kayo ng written confirmation sa loob ng 3 araw ng negosyo. Mas madali ang pangalawang tawag. 3 taon nang nag-insure ang Jayco sa 2 kotse nila sa policy ko. Ang pick-up ni Ramon, ang sedan ni Teresa. 14,000 bawat buwan para sa mga sasakyan na hindi ko hinimok. Coverage para sa aksidente na hindi ko gagawin. Kailangan kong alisin ang 2 sasakyan sa policy ko. Sabi ko sa agent. Kailangan ng anak ko at manugang na magtatag ng sarili nilang coverage. Kailan ninyo gustong maging effective ang pagbabago? Gayon, mas matagal ang credit cards. Authorized user si Teresa sa 3 account ko. Visa, Mastercard, at ang store card sa SM. 25,000 bawat buwan na binabayaran ko sa balances na hindi ko ginawa. Mga bili na hindi ko ginawa. MR Cruz, ang pag-alis ng authorized users ay mangangailangan na mag-apply sila ng sarili nilang credit. Ipinaliwanag ng visa representative, ang natitirang balances ay mananatili sa responsibilidad ninyo. Pero hindi na sila makakagawa ng bagong charges. Naiintindihan ko. Alisin sila agad. Pakiramdam ng bawat tawag ay parang pag-angat ng bigat mula sa balikat ko. 30 taon ng karanasan sa banking ang nagturo sa akin ng ins and outs ng system, ang legal na wika, ang tamang procedures. Lahat ng ginagawa ko ay lubos na nasa loob ng karapatan ko. Kailangan ng written documentation ang pagbabago sa life insurance. Pero sinimulan ko ang proseso. 5 milyon na dapat ay mapupunta kay Teresa. Pera na kinita ko para protektahan ang hinaharap ng pamilya ko. Pero iba na ang ibig sabihin ng pamilya ngayon. Sa tanghali, nakagawa ko ng 8 tawag. Tumigil ang mortgage payments, nakansela ang insurance, nakablock ang credit cards, ang automatic transfers na nagdurugo sa account ko ng maraming taon. Lahat iyon ay natapos sa magalang na usapan at confirmation numbers. Naupo ako pabalik sa murang upuan ng motel at tiningnan ang notes ko. Mga confirmation numbers, reference codes, effective dates. Ang paper trail ng financial independence. Tahimik ang phone ko sa mesa. Walang missed calls, walang urgent messages. Hindi pa nila alam. Malamang hindi pa nila malalaman hanggang sa unang payment na bumalik. Ang unang bill na dumating na may pangalan nila sa halip na akin. Pero malapit na nilang malaman. Isinara ko ang laptop ko at lumakad sa bintana. Sa kabila ng parking lot, isang matandang lalaki ang naglo-load ng mga maleta sa pickup truck. Ang asawa niya ay nagdidirekta sa operasyon ng mahinahon. Malamang pauwi mula sa pagbisita sa mga apo o simula ng matagal ng ipinagpaliban na bakasyon. Nainggit ako sa madali nilang partnership. Ang paraan ng paggalaw nila sa isa't isa ng may practiced familiarity. Ganoon kami ni Rosa noon. Bumuz ang phone ko sa mesa. Unknown number, pinabayaan kong tumunog. Tahimik ang linggo para sa akin. Pero maliwanag na hindi para sa kanila. Nakapagsettle na ako sa routine sa Pin Lodge. Kape mula sa lobby, almusal sa dinner sa kabila ng kalye. Mahabang lakad sa tahimik na neighborhoods ng Kalispell. Ang phone ko ay nag-ipon ng missed calls na parang koleksyon na wala akong interes na simulan. Sa Miracles, may 12 messages. Sa Biyernes, 22. Pinakinggan ko sila ng sunod-sunod. Pinapanood ang pagunlad mula sa kalituhan, hanggang galit hanggang desperasyon. Ang unang ilan ay halos casual. Si Teresa na nagtatanong kung may error sa banking sa mortgage payment. Si Ramon na nag-iwan ng maikli. Inis na messages tungkol sa car insurance na nawala. Pero sa gitna ng linggo, pumasok ang panic. Tatay, ano ba ang nangyayari? Bumigat ang boses ni Teresa sa frustrasyon. Sabi ng bangko na itinigil mo ang automatic payment. Gusto nila ang buong amount sa Biyernes o magsisimula sila ng foreclosure proceedings. Lumakas ang mga messages ni Ramon ng agresibo. Carlos, kailangan mong ayusin ito ngayon. May mga tao na nagtatanong tungkol sa insurance ko. Ginagawa mo kaming mukhang deadbeats. Ang mga huling tawag ay halos pakiusap. Si Teresa na umiiyak. Nangangako na mag-work out sila kung tatawagan ko lang sila pabalik. Si Ramon na sumusubok ng ibang approach. Sinasabi na masyado siyang malupit at gusto niyang ayusin ang mga bagay. Binura ko ang bawat message pagkatapos pakinggan. Walang nararamdaman kundi banayad na curiosity sa lumalaking desperasyon nila. Umaga ng Huwebes ay may kumatok sa pinto ng kwarto ko sa motel. Sa P-Fall, nakita ko silang pareho. Si Teresa sa gusot na sweater. Si Ramon sa work clothes niya. Paehong mukhang hindi nakapagpahinga ng maayos. Binuksan ko ang pinto, pero hindi ko inimbita silang pumasok. Tatay, pula ang mga mata ni Teresa.
Nahati ang karaniwang composure niya. Kailangan nating mag-usap tungkol sa ano. Si Ramon ay sumulong, mukha niya puno ng galit. Tungkol sa katotohanan na sinusubukan mong sirain ang buhay namin dahil sa stupid na away tungkol sa beer. Hindi ko sinusubukan sirain ang anumang bagay. Sabi ko ng mahinahon. Simpleng hindi na ako magbabayad para sa buhay ninyo. Ang mortgage, Carlos, boses ni Ramon ay tumaas. Hindi mo pwede itigil ang pagbabayad ng mortgage. Bahay namin yan. Sa totoo lang, bahay ko iyan. Pangalan ko sa deed. Lagda ko sa loan. Kayong dalawa ay bisita lang. Hinawakan ni Teresa ang braso ni Ramon habang lumalapit siya sa pinto. Tatay, please. Pwede nating ayusin ito. Mali si Ramon na magsalita sa iyo ng ganoon. Kami pareho. Pero hindi mo pwede iwan kaming walang babala. Walang diskusyon. Binigyan ninyo ako ng ultimatum. Paalala ko sa kanya. Gawin ang sinabi ni Ramon o umalis. Iyon ang eksaktong salita ninyo. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ibig mo. Tiningnan ko ang anak ko. Nakikita ang estranghero na suot ang mukha niya. Ibig mo ang bawat salita. Hindi mo lang inaasahan na pipiliin ko ang option 2. Sumubok si Ramon ng ibang approach. Boses niya artificially calm. Tingnan mo, lahat tayo ay nagsabi ng mga bagay na hindi natin ibig sabihin. Pero pinag-usapan mo ang tahanan namin, credit namin, buong buhay namin. Hindi mo pwede hilahin ang rog ng ganoon. Pwede ko at ginawa ko. Sinimulan kong isara ang pinto. Gusto ninyo akong umalis. Umalis ako. Gusto ninyong hawakan ang sarili ninyong buhay. Ngayon pwede ninyo. Tatay, hintay. Bumigat ang boses ni Teresa. Paano ang pamilya? Paano ang lahat ng pinagdaanan natin ng magkasama? Huminto ako. Tinitingnan ang desperadong mukha niya. Sandali, naalala ko ang maliit na batang dating tumutulong sa akin magrake ng dahon sa taglagas. Na nagdadala sa akin ng dandelions na pinulot niya sa yard. Pero ang maliit na batang iyon ay lumaki na sa isang taong makakatayo. Habang pinapahiya ng asawa niya ang tatay niya sa sarili niyang sala. Ang pamilya ay dalawang direksyon. Sweetheart, sabi ko ng mahina. Gumugol ako ng 5 taon sa pag-aalaga sa inyong dalawa. Nang oras na para alagaan ninyo ako, pinili mo siya sa halip. Nahati ang fake composure ni Ramon. Ikaw na matandang baliw. Hindi mo pwede akong tumawag sa pulis kung patuloy mong itinataas ang boses. Putol ko. Ito ay private property. At nakakagambala ka sa kapayapaan. Tinitigan nila ako. Malamang nakikita ako ng malinaw sa unang pagkakataon sa maraming taon. Hindi ang malambot na tatay at lolo na magiging. Hindi ang convenient na bank account na may paa. Isang lalaki na sa wakas ay natutong magsabi ng hindi. Hinawakan ni Ramon ang siko ni Teresa. Halika, ayusin natin ito ng mag-isa. Naglakad sila pabalik sa kotse nila. Ang swagger ni Ramon ay napalitan ng balisang pagyuko. Si Teresa na tumitingin pabalik sa balikat niya, na parang nakakakita ng estranghero. Pinanood ko silang umalis, pagkatapos isinara ang pinto at bumalik sa laptop ko. May mga tawag pa rin gagawin, mga account na isasara. Malayo pa sa pagtatapos ang gawain ng pagbuwag ng relasyon. Kailangan ko ng kape at pagkakataon na mag-isip ng malinaw. Ang dinner sa Main Street ay palaging refuge ko noong buhay pa si Rosa. Nakikipagkita siya sa akin doon pagkatapos ng doctor appointments niya. At maghahati kami ng slice ng apple pie, habang nag-usap ng walang importanteng bagay. Umaga ng Martes ay naglalakad ako ng pamilyar na 3 blocks. Nakikita ang hininga ko sa malamig na hangin ng bundok. Ang routine ay nakaka-ground pagkatapos ng confrontation kahapon. Inayos ko ulit ang mga papel ko ngayong umaga. Nagre-review ng bank statements at confirmation numbers na parang general na nag-aaral ng battle plans. Tumunog ang bell ng dinner nang pumasok ako. Ang singaw ng kape at mantika ng bakon ay lumikha ng komportableng fog ng normalidad na hinahangad ko. Halos hindi pa ako nakakaupo sa usual corner booth ko nang may pamilyar na boses na tumawag. Carlos Cruz. Well, I'll be damned. Tumayo si Bob Santos mula sa mesa malapit sa bintana. Newspaper na nakatiklop sa ilalim ng braso niya. Nagtrabaho kaming magkasama sa First National ng 15 taon bago siya nailipat sa main branch. Si Bob ay humahawak ng commercial loans habang ako ang personal accounts. Pero nagbahagi kami ng sapat na coffee breaks para ituring kaming magkaibigan. Bob, tumayo ako para makipagkamay. Magandang makita ka. Pwede ba akong sumali? Hindi pa kita nakikita mula sa service ni Rosa. Dumula siya sa opposite seat nang hindi naghihintay ng sagot. Narinig ko na lumipat ka sa Pin Lodge. Okay lang ba ang lahat? Lumitaw ang waitress na may kape bago ako makasagot. Ginamit ko ang interruption para isipin kung gaano karami ang ibabahagi ko. Si Bob ay mapagkakatiwalaan.
Pero banker din siya na may professional obligations. Sitwasyon sa pamilya, sabi ko sa wakas, kailangan ng space para mag-isip ng mabuti. Tumango si Bob ng dahan-dahan. Pinag-aralan ang mukha ko. Sinubukan na manugang mo na mag-pull ng fast one sa amin ilang buwan na ang nakalipas. Huminto ang coffee cup ko sa kalahati papunta sa bibig ko. Anong uri ng fast one? Gusto ng home equity loan sa bahay mo. 2,500,000 piso. Madilim ang ekspresyon ni Bob. Sinasabi na ari niya iyon. May dala siyang documentation at lahat. Nawala ang ambient noise ng dinner. Bahay ko, sabi niya. Ari niya ang bahay ko. Tama iyan. May paperwork na mukhang official sa unang tingin. Pero nang nag-run kami ng title search, umiling si Bob. Lahat ay bumalik sa iyo, syempre. Clean title, walang consigners, walang magbibigay sa kanya ng claim sa property. Maingat kong ibinaba ang kop ko. Pinoproseso ang impormasyon. Kailan eksakto nangyari ito? Disyembre, siguro Enero. Personal kong hinawakan ang application dahil sa amount. Si Bob ay yumuko pasulong, ibinaba ang boses. Carlos, hindi lang siya nagkamali tungkol sa ownership. Deliberate fraud ito. Ang documents na dala niya ay fake. Parang malamig na tubig ang epekto sa akin. 3 buwan na ang nakalipas. Pinaplano na ni Ramon na magnakaw sa akin. Hindi ito desperasyon mula sa kasalukuyang krisis namin. Premeditated deception ito. Nag-report ba kayo? Tinanggihan namin ang application at iniflag ang impormasyon niya sa system namin. Technically, dahil walang pera na napalitan, gray area ito legally. Pero may kopya ako ng lahat. Pinag-aralan ni Bob ang ekspresyon ko. Hindi mo talaga alam ito. Umiling ako, iniisip ang lahat ng buwan ng bayad na ginawa ko. Lahat ng dinner kung saan nagreklamo si Ramon tungkol sa pera habang pinaplano na magnakaw sa akin sa likod ko. Ano ang gagawin niya sa pera? Tumingin si Bob sa paligid ng dinner. Pagkatapos yumuko ng mas malapit. Ayon sa application niya, home improvements, pero word around town ay may gambling debts si Ramon. Medyo malaki. Gaano kalaki? Siguro mas marami alam ni Jim Reyes. Naalala mo ba si Detective Reyes? May sinabi siya tungkol kay Ramon na regular sa Glacier Peaks Casino. Naalala ko si Jim Reyes. Naglingkod kaming magkasama sa Church Building Committee. At ang anak niya ay classmate ni Teresa. Kung may impormasyon si Jim tungkol sa gambling ni Ramon, malamang accurate iyon. Bob, pinahahalagahan ko na sinabi mo ito sa akin. Inilabas ko ang wallet ko para magbayad ng kape na halos hindi ko hinipo. Carlos, mag-ingat. Ang lalaking magfo-forge ng documents para magnakaw sa pamilya ay maaring gumawa ng iba pang desperadong bagay kapag nasa sulok. Naglakad ako pabalik sa Pin Lodge nang mabilis ang isip ko. Ang demand ni Ramon sa beer at disrespect ay biglang may sense. Nakikita na niya ako bilang Mark, convenient source ng cash para sa gambling habit niya. Ang ultimatum ay hindi tungkol sa pagtatag ng dominance. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng access sa pera na iniisip niyang karapatan niyang magnakaw. Bumalik sa kwarto ko sa motel. Binuksan ko ang laptop ko at gumawa ng bagong document na pinamagatang Ramon Torres Evidence. Ang revelation ni Bob ay simula pa lang. Kung nagsisinungaling si Ramon tungkol dito, ano pa ang itinago niya? Sarado ang courthouse sa 5 oras may 1 oras ako para i-file ang paperwork na magbabago ng lahat. Pagkatapos ng lunch, diretsong nag-drive ako mula sa dinner patungo sa Flathead County Courthouse. Isang imposing brick building na nakakatakot sa akin noong bata pa ako. Pero ngayon ay parang kaalyado. Ang clerk's office ay nasa 2nd floor. Staff ng middle-aged woman na nagproseso ng eviction notice ko ng professional efficiency. Mr. Cruz, naiintindihan ninyo ba na ito ang residence ng anak ninyong babae? Sinuri niya ang property deed na ibinigay ko. Ikinumpara sa eviction documents. Ari ko iyan. Nilabag ng residence ang terms ng occupancy nila. Anong terms iyon? Inihanda ko ang tanong na ito. Verbal agreement na nangangailangan ng mutual respect at contribution sa household expenses. Paehong nilabag. Sinilyohan niya ang mga papel ng may practiced authority. 30-day notice period ay nagsisimula ngayon. Kung kukontest nila, mag-i-schedule kami ng hearing. Kung hindi, ang sheriff ang magsiserve ng final papers pagkatapos ng deadline. Gaano katagal bago nila matanggap ito? Ang sheriff's department ang humahawak ng service of process. Karaniwan sa loob ng 48 oras. Pinasalamat ko siya at kinuha ang mga kopya ko. Nararamdaman ang bigat ng legal authority sa likod ng mga aksyon ko. Wala ng financial manipulation o emotional blackmail. Lahat ay dadaan sa proper channels. Ngayon ang susunod kong stop ay ang police station. Ang office ni Detective Jim Reyes ay nasa back corner ng building.
Cramped space na dominated ng filing cabinets at coffee-stained paperwork. Mas matanda si Jim mula noong huli ko siyang nakita. Mas maraming gray hair, mas malalim na lines sa paligid ng mata niya. Pero matibay pa rin ang handshake niya. Carlos, ano ang nagdadala sa iyo sa sulok ko ng mundo? Information gathering. Sinabi ni Bob Santos na maaring may alam ka tungkol sa gambling activities ni Ramon Torres. Nag-shift ang ekspresyon ni Jim sa professional interest. Manugang mo. Ano ang context dito? Maikling ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang ultimatum, pag-alis ko, pagkakatuklas ng attempted loan fraud ni Ramon. Pinakinggan ni Jim ng walang interruption. Paminsan-minsan gumagawa ng notes. Kilala talaga si Ramon sa Glacier Peaks, sabi ni Jim pagkatapos ko. Regular player, karaniwan sa poker tables. Sabi ng staff na mas madalas siya leteli, mas mataas ang stakes. May ideya ka ba kung gaano siya utang? Iba-ibang creditors, iba-ibang amount. May mga tawag kami tungkol sa collection issues. Wala pang kriminal, pero papunta roon. Inestimate ko 700,000 hanggang 1,000,000 total. Nagulat ako sa numbers. Si Ramon ay nakatira sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, nangangailangan ng respeto ko, habang lihim na nasusunog ang sapat na pera para bumili ng disenteng kotse. Sino ang mga creditors na ito? Halo ng legitimate lenders at hindi masyadong savory characters. Ang legitimate ay nagiging impatient. Ang iba, umiling si Jim, sabihin na lang natin na hindi sila karaniwang involve ang law enforcement sa collection methods nila. Ano ang timeline? Nag-stall siya ng mga 6 na linggo. Karaniwang bibigyan ng 3 buwan ang creditors bago mag-escalate. Naubos na ang daan ni Ramon. Umalis ako sa police station nang mas malinaw na picture ng sitwasyon ng manugang ko. Ipinaliwanag ng gambling ang desperasyon niya, ang attempted fraudulent mortgage sa bahay ko, at ang lumalaking aggression sa akin. Hindi lang ako convenient funding source. Ako ang tanging pag-asa niya na maiwasan ang serious consequences. Gabing iyon, naupo ako sa kwarto ko sa motel na nagre-review ng progress ng araw. Nakafile at handa na para sa service ang legal eviction notice. Confirmation ng gambling debts at fraudulent activities ni Ramon. Lumalaking network ng professional allies na nakakaunawa ng totoong sitwasyon. Binuksan ko ang laptop ko at inupdate ang evidence file ko. Idinagdag ang impormasyon ni Jim Reyes sa revelations ni Bob Santos. Ang pattern recognition ay crucial skill sa banking. At ang patterns dito ay nagiging crystal clear. Si Ramon ay hindi lang disrespectful o entitled. Desperado siya, dishonest, at dangerous. Habang lumalakas ang pressure sa kanya, mas reckless siya. Kailangan kong maging handa sa anumang susunod. Bukas, magsisimula akong gumawa ng strategic phone calls sa creditors ni Ramon. Hindi para bayaran ang debts niya. Ang consequences na yon ay sa kanya. Pero para siguraduhin na alam nila ang totoong financial situation niya. Kasama ang katotohanan na wala siyang legal claim sa property ko. Ang katotohanan ay palaging pinakamahusay na sandata. Mabilis ang pagkalat ng balita sa bayan tulad ng Kalispell. Sa Biyernes, napagtanto ko na oras na para kontrolin ang narrative. Ang unang encounter ko ay sa post office kung saan iniharap ako ni Emares Aquino mula sa Church Mailing Committee malapit sa stamp machine. Isa siya sa mga babaeng nangongolekta ng impormasyon na parang iba nangongolekta ng recipes. Palaging handa na ibahagi ang natutunan niya. Carlos, there. Naririnig ko ang mga troubling na bagay tungkol sa family troubles. Okay lang ba ang lahat? Maingat kong isinasaalang-alang ang sagot ko. Si Emares Aquino ay ulitin ang sinabi ko sa hindi bababa sa 12 ng tao sa linggo service. Hiniling ni Teresa at Ramon na umalis ako, kaya ginawa ko. Minsan kailangan ng adult children na hawakan ang sarili nilang responsibilities. Tumaas ang kilay niya. Hiniling nila sa iyo na umalis sa sarili mong bahay. Mukhang pinakamahusay na solusyon para sa lahat. Pero hindi ba ikaw ang nagbayad ng kasal nila at tumulong sa down payment? Yumuko siya ng mas malapit. Ibinaba ang boses ng konspiratorial. Palagi kong nagtataka kung paano nila na-afford ang bahay na iyan sa sweldo ni Ramon. Tumango ako pero hindi nag-elaborate. Ang facts ay magsasalita ng mag-isa. Ang susunod kong stop ay sa Aquino Hardware, kung saan ako nagtrabaho part-time pagkatapos mag-retire sa bangko. Si Tom Reyes, ang may-ari, tumingin mula sa inventory sheets niya ng may genuine concern. Carlos, narinig ko na nakatira ka sa Pin Lodge. Ano ang nangyayari? 3 iba pang employees ang nagtipon habang ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Agad at unanimous ang reactions nila. Shock na ginamot ako ni Ramon ng disrespectful. Galit na sinusuportahan ko sila pinansyal ng maraming taon nang walang recognition. Ikaw ang nagbayad ng college tuition nila. Umiling si Dev,
ang assistant manager, nang hindi makapaniwala. Sinabi ni Ramon sa lahat na well-off ang pamilya niya. Sabi nila tumutulong sila sa iyo sa mortgage payments. Marami ang sinabi ni Ramon na hindi totoo. Sagot ko ng mahinahon. Madilim ang ekspresyon ni Tom. Iyan ang ipinaliwanag kung bakit palagi siyang may pera, pero hindi kailanman nag-overtime. Nag-offer kami sa kanya ng extra shifts ng maraming beses. Pero palagi siyang may ibang commitments. Ang commitments na yon ay malamang sa casino. Bulong ni Sarah mula sa pine counter. Sa oras na umalis ako sa hardware store, alam ko na ang totoong kwento ay makakaladkad sa buong bayan sa loob ng ilang oras. Ang small town network ng Kalispell ay mas efficient kaysa sa anumang advertising campaign. Ang ikatlong stop ko ay sa St. Mark's Lutheran Church, kung saan si Pastor Gomez ay naghahanda para sa weekend services. Inimbita niya ako sa office niya. Nag-offer ng kape sa upuan na nagbigay ng comfort sa maraming troubled parishioners sa maraming taon. Carlos, ilang tao na ang nagsabi na concerned sila sa iyo. Pwede mo ba akong tulungan na maunawaan kung ano ang nangyayari? Pinahahalagahan ko ang direct approach ni Pastor Gomez. Hindi siya nanghuhuli ng gossip. Sinusubukan niyang tulungan ang miyembro ng congregation niya. Pastor, 5 taon akong nagpopondo pinansyal sa anak ko at manugang. Noong nakaang weekend, malinaw nilang ipinahayag na conditional ang presensya ko sa bahay sa pagsunod ko sa orders ni Ramon. Pinili kong umalis kaysa tanggapin ang arrangement na iyan. Dapat iyon ay incredibly painful. Ito ay clarifying, sabi ko ng tapat. Mahal ko ang anak ko, pero hindi ako tratuhin na parang alila sa sarili kong tahanan. Tumango si Pastor Gomez ng thoughtful. Minsan ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugan ng pagpayag sa kanila na harapin ang consequences ng choices nila. Mukhang matagal mo nang pinoprotektahan sila mula sa consequences na iyon. Masyadong matagal, sa tingin ko. Sa lakad ko pabalik sa motel, huminto ako sa coffee shop ni Annie para sa afternoon cup. Busi ang lugar sa usual Friday crowd. Mga retirees, off-duty workers, mga nanay na may strollers. Nakahanap ako ng maliit na mesa sa corner at pinakinggan ang mga usapan na umaagos sa paligid ko. Narinig ko na utang si Ramon sa buong bayan. Si Carlos Cruz ang nagbabayad ng bills nila ng maraming taon. Palaging odd kung paano sila nabubuhay ng maayos sa sweldo niya. Ang impormasyon ay kumakalat eksakto gaya ng inaasahan ko. Ang small towns ay parang organisms. Mabilis at efficiently nilang pinoproseso ang impormasyon. Naghihiwalay ng truth mula sa fiction sa pamamagitan ng collective wisdom. Tumunog ang phone ko habang umaalis ako sa coffee shop. Si Emares Reyes, ang kapitbahay ko ng 20 taon. Carlos, sana hindi mo iniisip na tumawag ako. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na maraming sigawan sa bahay lately. Karaniwan si Ramon, pero si Teresa rin. Kahapon, 2 beses dumaan ang pulis. Salamat sa pagpapaalam sa akin, Emares Reyes. Pinahahalagahan ko na binabantayan mo ang mga bagay. Ligtas ka ba kung saan ka nakatira? Kailangan mo ba ng anuman? Ang genuine concern sa boses niya ay nagpaalala sa akin na ang community support ay dumating sa maraming forms. Okay lang ako, salamat. Simpleng one day at a time. Gabing iyon, naupo ako sa kwarto ko sa motel na nagre-review ng conversations ng araw. Natural na lumalakas ang social pressure nang walang vindictive effort sa parte ko. Simpleng kinikilala ng mga tao ang injustice kapag malinaw nilang nakikita. Tumunog ulit ang phone ko. Unknown number. Pero kinikilala ko ang area code. Isa sa creditors ni Ramon malamang. Pinabayaan kong pumasok sa voicemail pagkatapos pakinggan ang message. Ito si Marcos Tan mula sa Frontier Financial Services. Hinahanap namin si Ramon Torres tungkol sa past due account. Pakitawagan kami sa lalong madaling panahon. Tinawagan nila ako dahil malamang inilagay ni Ramon ang bahay ko bilang address niya sa credit applications. Higit pang evidence ng deception niya. Higit pang proof na pinaplano niya akong gawing responsible sa debts niya. Binura ko ang message at binuksan ang laptop ko. Oras na para i-update ang evidence file ko sa discoveries ngayong araw. Dapat ko nang inaasahan na makakalaban sila. Si Ramon ay hindi kailanman isa na tahimik na sumuko. Nagsimula ng mapayapa ang umaga ng Sabado. Nagre-review ako ng bank statements sa ibabaw ng kape nang magsimulang tumunog ang phone ko. Una si Tom mula sa hardware store. Pagkatapos si Emares Aquino. Pagkatapos si Pastor Gomez. Bawat tawag ay nagdadala ng paehong disturbing news. Si Ramon ay gumagawa ng rounds sa bayan. Nagkakalat ng alternative version ng events. Carlos, sa tingin ko kailangan mong malaman kung ano ang sinasabi niya. Boses ni Tom na may barely controlled anger. Pumasok siya rito mga 1 oras na ang nakalipas. Malakas na malakas,
Sinasabi sa lahat na iniwan mo sila ng walang babala. Sinasabi na nangako kang palaging alagaan sila. Pagkatapos binago ang isip mo dahil sa spite. Ano eksakto ang sinabi niya? Na may mental breakdown ka. Sabi mo itinaboy mo sila dahil hindi ka pinayagan ni Teresa na kontrolin ang bawat desisyon sa buhay nila. Himinto si Tom. Sinasabi rin niya na may family medical emergency na nangangailangan ng pera at tumatanggi kang tumulong. Pinasalamat ko si Tom at binaba. Gumagawa na ang isip ko sa implications. Desperado si Ramon na maglunsad ng public relations campaign na nangangahulugan na lumalakas ang pressure mula sa creditors niya. Kinumpirma ng susunod na tawag ang hinala ko. MR. Cruz, ito si Detective Reyes. Gusto kong bigyan ka ng heads up. Si Ramon Torres ay narito kaninang umaga na nag-file ng complaint tungkol sa elder abuse. Sinasabi na minamanipula ka ng isang tao sa bangko para gumawa ng masamang financial decisions. Elder abuse. Complete nonsense, syempre. Pero sinusubukan niyang gumawa ng official record ng supposed mental incompetence mo. Sabi ko sa kanya na kailangan namin ng medical documentation at witness statements na maliwanag na wala siya. 20 minuto pagkatapos, tumunog ulit ang phone ko. Numero ni Teresa. Tatay, please pick up. Alam ko na galit ka, pero may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Boses niya na makapal sa luha. Buntis ako, tatay. Ang stress mula rito ay nagpapasakit sa akin. Sabi ng doktor kung hindi tumigil, maaring mawala ang baby. Nararamdaman ko ang pamilyar na twist sa tiyan ko. Ang paehong protective instinct na nagpapahina sa akin sa manipulation nila ng maraming taon. Pero may bagay sa tono niya na mukhang rehearsed, desperado sa calculated way. Congratulations sa pregnancy, sweetheart. Kailan mo nalaman? Noong nakaraang linggo. Tamang bago magkolapse ang lahat. Bumigat ng convincing ang boses niya. Tatay, hindi ko maaring mawala ang baby ko dahil sa money problems. Palagi mong sinabi na family comes first. Family does come first. Iyan ang dahilan kung bakit gumastos ako ng 3 milyon sa education mo at 1,250,000 sa kasal mo. Pero paano ngayon? Paano ang apo mo? Nakabitin ang tanong sa hangin. Kung talaga siyang buntis, kung may totoong medical crisis, maaring may unintended consequences ang actions ko. Pero masyadong convenient ang timing. Masyadong practiced ang emotional manipulation. Teresa, nakakita ka ba ng doktor tungkol sa pregnancy complications na ito? Pahinga. May appointment ako sa susunod na linggo. Sino ang doktor? Yar Santos sa Women's Clinic. Kilala ko si Yar Santos. Si Rosa ay nakita niya ng maraming taon. Tatawagan ko ang office niya para makita kung paano ako makakatulong sa medical expenses. Tatay, hindi mo kailangang tumawag. Kung may genuine medical emergency na involving ang apo ko, gusto kong tumulong. Alam ni Yar Santos ang pinakamahusay na paraan para hawakan ang mga bagay. Naging sharp ang boses ni Teresa. Hindi mo pwede tawagan ang doktor ko. Private information yan. Tama ka. Pwede mo siyang tawagan ng direkta para pag-usapan ang payment options. Biglang natapos ang tawag. 1 oras pagkatapos, naglalakad ako downtown nang makaharap ko si Ramon sa labas ng First National Bank. Malakas siyang nagsasalita sa sinumang makikinig. Boses niya na may aggressive edge na natutunan kong kilalanin. Nawala ang isip niya. Sinasabi ni Ramon sa maliit na crowd ng customers. Matandang senil na iniisip na lahat ay sinusubukang magnakaw sa kanya. Itinaboy ang sariling buntis na anak sa bahay dahil sa wala. Lumapit ako ng mahinahon at napansin ako ng crowd bago si Ramon. Mga mukha na tumungo sa direksyon ko. Ekspresyon na nagbabago habang kinikilala ang subject ng rant ni Ramon. Humarap si Ramon, mukha niya namumula. Nandiyan siya, ang lalaking iniwan ang sariling pamilya. Hello, Ramon. Pinanatili kong matino ang boses ko. Aano ang sitwasyon ng gambling debt? Parang physical blow ang akusasyon sa kanya. Ilang tao sa crowd ang nagbulong-bulungan sa isa't isa. Pieces ng puzzle na nagkliklik. Baliw ka, spotter ni Ramon. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. 900,000, ayon kay Detective Reyes. Glacier Peaks Casino, karaniwan poker tables. Tiningnan ko ang nagtipong crowd. Kahanga-hanga kung gaano karaming pera ang maaring mawala kapag hindi nagbabayad ng sariling living expenses. Namula si Ramon mula pula hanggang lila. Lumapit siya, ginagamit ang height advantage niya na parang sandata. Ikaw na matandang baliw. Hindi mo pwede kong i-document ang bawat piso na ginastos ko sa pagsuporta sa iyo ng 5 taon. Putol ko. Pwede mo bang i-document kung saan napunta ang paychecks mo? Mas intense na ang pakikinig ng crowd ngayon.
pinoproseso ang bagong impormasyon. Napagtanto ni Ramon na nawala sa kanya ang kontrol ng narrative. Halika, growl niya, tinutulak ang crowd. Hindi pa tapos ito, Carlos. Pinanood ko siyang umalis ng galit. Napansin kong ilang tao ang naglabas ng phones nila. Ang totoong kwento ay makakaladkad sa social media sa loob ng oras. Pabalik sa motel, binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang i-document ang events ng araw. Nabibigo ang counterattack ni Ramon dahil nakabase ito sa list na hindi makakayanan ng scrutiny. Kilala ng mabuti ng community ang character ko para maniwala sa accusations niya ng mental incompetence o vindictive abandonment. Pero ang pregnancy claim ay nag-alala sa akin. Kung talaga siyang buntis, mas complicated ang sitwasyon. Kailangan ko ng verification bago ang susunod kong move. Nilabas ko ang phone ko at dinyal ang office ni Yar Santos. Kung may real medical emergency, tutulong ako. Pero hindi ako mapapamanipula ng fabricated crisis. Ang public threats ni Ramon ay lumampas sa line. Naglakad ako pabalik sa kwarto ko sa motel. Inilabas ang phone ko at tinawagan si Detective Reyes. James, kailangan nating mag-usap. Ipinakita ng behavior ni Ramon ngayon ang pattern ng escalation na nag-alala sa akin. Paano? Harap-harapan niya akong kinonfront, gumawa ng threatening gestures sa harap ng witnesses, at ang buong demeanor niya ay nagmumungkahi ng isang taong nawawalan ng kontrol. Tumingin ako sa bintana ng motel ko patungo sa downtown. Gusto kong mag-file ng formal complaint at explore protection options. Pumasok ka bukas umaga. Dalhin ang anumang documentation mo. Pero hindi ko kailangang maghintay hanggang umaga. Si Steve Cruz, ang night manager ng Pin Lodge, kumatok sa pinto ko isang oras pagkatapos. Mr. Cruz, iyang lalaking sumisigaw sa parking lot namin kanina. Bumalik mga 20 minuto na ang nakalipas. Tumayo sa labas ng pinto mo mga 5 minuto. Pagkatapos umalis. Nagkabahala ang ilang guests. Si Steve ay retired army sergeant na nakakita ng sapat na trouble para kilalanin ito habang nagde-develop. May sinabi ba siyang specific? Bulong ng tungkol sa pagtuturo ng lesson sa matatandang tanga. Mayroon kami nito sa security video kung kailangan mo. Security footage, physical evidence ng threatening behavior ni Ramon sa private property. Steve, handa ka bang ibigay ang footage na iyan sa pulis? Absolutely. Ang lalaki tulad niyan ay hindi dapat mang-intimidate ng elderly residents. Sa susunod na umaga, dumating ako sa police station na may security USB drive ni Steve at written timeline ng escalating behavior ni Ramon. Sinuri ni Detective Reyes ang lahat ng may professional thoroughness. Carlos, ipinapakita nito ang clear pattern ng intimidation. Kasamang nakita ko kahapon sa bangko. May grounds tayo para sa restraining order. Ano ang involved nito? Legal prohibition laban kay Ramon na lumapit sa loob ng 100 at 50 metro sa iyo o property mo. Violation ay immediate arrest. Si Jim ay yumuko pabalik sa upuan niya. May iba ka pang dapat malaman. Si Ramon ay nag-consult sa lawyer noong Biyernes tungkol sa adverse possession laws. Parang malamig na tubig ang epekto sa akin. Squatters' rights. Eksakto. Nagre-research siya kung maaari niyang i-claim ang legal ownership ng bahay mo based sa continuous living roon. Grim ang ekspresyon ni Jim. Kailangan na Montana ng 5 taon ng hostel occupation. 3 taon sila roon. Pinaplano niyang maghintay ng 2 taon pa pagkatapos mag-file ng claim. Nagulat ako sa implications. Si Ramon ay hindi lang freeloading. Nag-execute siya ng long-term plan para magnakaw ng family home ko sa legal technicalities. May legitimate claim ba siya? Wala man lang. Kailangan ng adverse possession ang hostel occupation nang walang permission ng owner. Dahil binigyan mo sila ng permission na manirahan roon. At hindi sila nagbayad ng rent o property taxes. Walang legal basis. Inilabas ni Jim ang file folder. Pero ipinapakita nito ang premeditation. Pinaplano niya ang death na ito ng maraming taon. Paano ang restraining order? Pwede ko itong fast track dahil sa evidence. Makukuha mo ito sa hapon na ito. Umalis ako sa police station ng bagong understanding sa character ng manugang ko. Ang beer incident ay hindi tungkol sa pagtatag ng dominance. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng deception na magtatapos sa pagnanakaw ng tahanan ko. Sa lakad na balik sa kots ko, inilabas ko ang phone ko at nag-scroll sa contacts ko. Oras na para gumawa ng strategic calls. Ang una ay kay Marcos Tan sa Frontier Financial Services. Isa sa creditors ni Ramon na tumatawag sa numero ko. Tan, ibinabalik ko ang tawag ninyo tungkol kay Ramon Torres. Kailangan kong linawin ang importanteng bagay. Hindi na siya nakatira sa address ko at wala siyang legal claim sa property ko. Inilagay niya ang address na iyan bilang residence niya
sa lahat ng credit applications. Bisita siya sa tahanan ko. Inevict ko siya noong nakaraang linggo. Kung hinahanap ninyo siya, nagtatrabaho siya sa Mountain View Auto Dealership sa Highway 73. Ang pangalawang tawag ay sa Continental Credit Recovery. Ito si Carlos Cruz. Tumatawag kayo tungkol sa debts ni Ramon Torres. Gusto kong linawin na si Mr. Torres ay walang ownership interest sa property ko at hindi na nakatira roon. Bawat tawag ay maikli at factual. Hindi ko binabayaran ang debts ni Ramon o nagbibigay ng personal information. Simpleng kinukorek ang false address na ginamit niya para iwasan ang creditors niya. Sa tanghali, nakakontak ako ng 6 na iba't ibang collection agencies. Ang maingat na binuo ni Ramon na House of Cards ay malapit ng mag-collapse. Sa hapon na yon, nilagdaan ni Judge Reyes ang restraining order ko. Si Ramon Torres ay legally prohibited ngayon na lumapit sa loob ng 150 metro sa akin o property ko. Violation ay magresulta sa immediate arrest at possible jail time. Nag-drive ako pabalik sa Pin Lodge. Nararamdaman ang satisfaction ng justice na properly applied. Si Ramon ay gumugol ng 3 taon sa pagpaplano na magnakaw ng tahanan ko. Ngayon hindi na siya makakalapit dito legally. Nag-buzz ang phone ko ng text mula sa unknown number. Hindi pa tapos ito, matanda. I-forward ko ang message kay Detective Reyes. Pagkatapos block ang number. Naging second nature ang evidence collection. Umaga ng Lunes, nag-file ako ng restraining order. Sa tanghali, pinapanood ko ang mundo ni Ramon na nagkukolapse mula sa maraming direksyon. Sinlyohan ng courthouse clerk ang final copy ng efficient authority. Mr. Cruz, effective agad ang order na ito. Anumang contact o approach sa loob ng 150 metro ay violation. Pinasalamat ko siya at naglakad sa kotse ko. Alam na ang sheriff's deputy ay magsiserve kay Ramon ng papers sa loob ng ilang oras. Tumutunog na ang phone ko. Carlos, ito si Mike Santos mula sa Mountain View Auto. Si Mike ay boss ni Ramon. Disenteng lalaki na nagtayo ng dealership niya sa reputation at trust. Kailangan kong magtanong sa iyo ng direkta. Totoo ba ang mga sinasabi ni Ramon tungkol sa iyo? Ano ang sinasabi niya? Na may breakdown ka at itinaboy mo siya dahil sa dementia. Na may family medical emergency. At tumatanggi kang tumulong. Boses ni Mike na may skepticism. Thing is, Carlos, kilala kita ng 20 taon. Hindi ito parang ang lalaking kosegn sa unang karloan ng anak ko. Mike, binigyan ako ni Ramon ng ultimatum na sumunod sa orders niya o umalis. Pinili kong umalis. Walang medical emergency, at fine ang mental faculties ko gaya ng makumpirma ng banker, lawyer, at police detective ko. Mahabang pahinga. Natakot ako roon. Carlos, may 3 customers ngayon na nagsabi na utang si Ramon sa kanila. Isa ang nakakilala sa kanya mula sa kasino. Nakakaapekto ito sa business ko. Naiintindihan ko. Kailangan kong tanggalin siya. Hindi pwede ang ganitong controversy sa customers na nagtitiwala sa amin sa major purchases. 20 minuto pagkatapos, umiinom ako ng kape sa ani nang makita ko ang unang debt collector na huminto sa dating bahay ko, Continental Credit Recovery, based sa magnetic door sign. Noong Biyernes ko sila kinausap tungkol sa false address claims ni Ramon. Tumunog ang phone ko. Numero ni Teresa. Tatay, may mga lalaki sa bahay na nagtatanong tungkol sa debts ni Ramon. Gusto nila malaman ang assets namin, income namin, lahat. Boses niya na may genuine panic ngayon. Ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko ang totoo, na hindi ari ni Ramon ang property ko at hindi na nakatira roon. Pero nagsasalita sila tungkol sa garnishing wages, seizing assets. Tatay, hindi ko maintindihan ang lahat nito. Sweetheart, iyan ang nangyayari kapag may humiram ng pera na hindi nila kayang bayaran. Iyon ang consequences na ginawa ni Ramon, hindi ako. Utang siya ng 900,000. Paano possible iyan? Kaya hindi niya alam ang full extent. Gambling debts. Glacier Peaks Casino. Ayon kay Detective Reyes. Katahimikan sa line, pagkatapos mahina. Sabi niya overtime siya ganoong gabi. Sorry na nalaman mo ng ganoon, Teresa. At narito rin ang sheriff's deputy. Nag-serve kay Ramon ng legal papers. Nagrarant at nagtatapon siya ng bagay mula noon. Ang restraining order. Malamang napagtanto na ni Ramon na nawala na ang options niya completely. Tatay, nagsasalita siya tungkol sa pag-alis sa bayan. Sabi wala nang natira rito para sa kanya. Bumigat ang boses niya. Ano ang gagawin ko? Gumawa ng decisions base sa kung sino talaga si Ramon. Hindi kung sino ang inaasahan mo. Gabing iyon, nagpark ako sa kabila ng kalye mula sa dating bahay ko at pinanood ang chaos na nag-unfold. 3 iba't ibang creditor vehicles ang bumisita sa araw.
Malungkot na kumaway sa akin si Emares Reyes sa tabi. Binabantayan niya ang sitwasyon ng may concern ng long-time neighbor. Sa living room window, makikita ko si Ramon at Teresa na nag-aaway. Aggressive at desperate ang gestures niya. Defensive at takot ang sa kanya. Ang fairy tale marriage na binuo sa financial foundation ko ay nagko-collapse habang pumapasok ang reality. Nag-buzz ang phone ko. Text mula kay Steve sa Pin Lodge. Sinubukan ulit ng lalaking iyan na pumasok sa building. Sinabi sa kanya ang restraining order. Umalis siya, pero galit na galit. I-forward ko ang message kay Detective Reyes. Nilalabag ni Ramon ang restraining order sa loob ng ilang oras pagkatapos ma-serve. Ginagawa siyang reckless ng desperasyon niya. Na ginagawa siyang dangerous, pero ginagawa rin siyang predictable. Despeyadong lalaki na may gambling debts, walang trabaho, at legal troubles, ay may limited options. Maaari niyang harapin ang responsibilities niya na parang adult, o maaari siyang tumakbo. Base sa natutunan ko tungkol sa karakter ni Ramon, tumakbo ang pinakamalapit. Nag-drive ako pabalik sa Pin Lodge, iniisip ang implications. Kung tumakbo si Ramon sa bayan para iwasan ang creditors niya, ano ang mangyayari kay Teresa? Sasama ba siya sa kanya? Pipili ng loyalty sa lalaking niloko siya ng maraming taon? O makikita niya siya ng malinaw at gagawa ng ibang choice? Kahit ano, ang consequences ay sa kanila. Gumugol ako ng 5 taon sa pagproteksyon sa kanila mula sa reality. Natapos ang protection na iyon noong araw na hiniling nila sa akin na pumili sa pagitan ng dignity ko at demands nila. Pinili ko ang dignity. Ngayon pwede nilang piliin ang sarili nilang path forward. Sapat na ang 2 araw na panonood ng desperasyon nila. Tinawagan ko si Teresa Miyerkules umaga at sinabi sa kanya na makipagkita sa akin sa dinner. Siya lang. Hindi ko maaring iwan si Ramon ng mag-isa ngayon. Tatay. Nahihirapan siya sa lahat ng nangyayari. Kung ganoon wala tayong pag-uusapan. Nangangahulugan ang restraining order na hindi ako pwede sa paligid niya anyway. Mahabang pahinga. Saan mo gustong magkita? Main Street dinner, 2 oras, back corner. Booth kung saan pwede tayong mag-usap ng private. Dumating ako ng maaga at pinili ang booth na nakaharap palayo sa kalye. Gusto kong focus ang conversation na ito sa words. Hindi worried glances sa passing cars. Nang dumating si Teresa, mukha siyang mas matanda kaysa sa 28 taon niya. Stress lines sa paligid ng mata niya. Nervous fidgeting sa strap ng purse niya. Dumula siya sa opposite seat at agad na nagsimulang magsalita. Tatay, alam ko na galit ka, pero nawala ang trabaho ni Ramon. At hindi kami tinigilan ng debt collectors na ito. Palagi tumutunog ang phone. May mga tao na lumalapit sa pinto na nanghihingi ng pera na wala kami. Naghintay ako hanggang matapos siya. Pagkatapos nagsalita ng mahinahon. Nag-offer ako sa iyo ng isang chance na tapusin ito ng may dignity, Teresa. Ano ang ibig mong sabihin? Public acknowledgement ng truth. Full disclosure kung gaano ako sumuporta sa inyong dalawa at honest explanation kung bakit ako umalis. Namula ang mukha niya. Gusto mo akong mapahiya sa harap ng buong bayan. Gusto kong sabihin mo ang truth. May difference iyan. Anong uri ng acknowledgement? Gumugol ako ng 2 araw sa pag-iisip kung ano talaga ang kailangan ng justice. Church announcement linggo sa testimony time. Letter to the editor ng Tribune. Facebook post visible sa lahat ng mutual connections namin. Full details tungkol sa college tuition, wedding costs, mortgage payments, at ang ultimatum na nagkaos sa akin na umalis. Tatay, isipin ng mga tao na may tatay kang mahal ka ng sapat na isakripisyo ang retirement security niya para sa happiness mo at hinintay mo ito ng walang halaga hanggang mawala ito. Tinitigan ni Teresa ang hindi hinipo na kape niya. Paano si Ramon? Si Ramon ay hindi na parte ng anumang equation involving ako. Permanent ang restraining order. Kung pipiliin mong manatili sa kasal sa kanya, decision mo iyan. Pero nangangahulugan iyon ng pagpili sa kanya kaysa sa anumang relasyon sa akin. Hiniling mo sa akin na pumili sa pagitan ng asawa ko at tatay ko. Hiniling ko sa iyo na pumili sa pagitan ng lalaking nag-threaten sa akin at lalaking nagpalaki sa iyo. Ang katotohanan na nakikita mo ang mga iyon bilang equivalent choices ay nagsasabi sa akin ng lahat kung gaano tayo nalayo. Tahimik siya ng matagal na sandali pinoproseso ang implications. Paano ang bahay? Generations na ito sa pamilya namin. Mapupunta ito sa Montana Veterans Housing Initiative. 3 pamilya ng veterans ang maninirahan roon. Mga tao na nakakaunawa kung ano talaga ang service at sacrifice. Parang physical blow ang epekto sa kanya ng mga salita. Binago na ang will, witnessed, signed, at filed sa attorney ko. Pinanatili kong gentle pero firm ang boses ko.
Kahit gawin mo ng perpekto ang lahat ng hiniling ko, hindi babalik sa iyo ang bahay. Final ang desisyon na iyan. Bakit? Dahil kailangan kong malaman na ang anumang reconciliation sa atin ay based sa love, hindi inheritance expectations. Nang 5 taon, ginamot mo ako na parang convenient funding source. Gusto kong makita kung may natitira pa ba sa atin lampas sa financial dependency. Puno ng luha ang mata ni Teresa. Real ones this time, hindi ang calculated. Manipulasyon na nasanay na ako. Sorry ako, tatay. Talaga. Hindi ko ibig sabihin na mapunta ang mga bagay ng ganoon kalayo. Sorry ay hindi na sapat ngayon, sweetheart. Pinanood ng buong bayan ikaw. At si Ramon na tratuhin akong parang alila sa sarili kong tahanan. Pinanood nila na pinili mo ang demands niya kaysa dignity ko. Words are just words ngayon. Kailangan kong makita ang actions. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi ko kaya tumayo sa harap ng lahat at aminin kung gaano kami mali? Kung ganoon, mabubuhay ka sa consequences ng choice na iyan. Malamang umalis si Ramon sa bayan para iwasan ang creditors niya. Ang mga lalaki tulad niya ay palaging tumatakbo kapag mahirap ang mga bagay. Pwede kang sumama sa kanya at magsimula sa ibang lugar. O pwede kang manatili rito at subukang mag-rebuild ng buhay mo ng may honesty. At kung gagawin mo ang hiniling ko, maaring sa paglipas ng panahon ay makabuo tayo ng real relationship, hindi base sa pera o guilt o obligation, kundi sa mutual respect sa pagitan ng dalawang adults. Pinunasan ni Teresa ang mata niya ng napkin. Gaano katagal ako magdesisyon? Umaga ng linggo. Magsisimula ang church sa 10 oras. Kung hindi ka naroon para sabihin ang truth, malalaman kong nagdesisyon ka na. Dahan-dahan siyang tumayo, mukhang mas matanda at mas fragile kaysa nang dumating siya. Tatay, sa tingin mo ba maaari mo akong patawarin? Tiningnan ko ang anak ko, talagang tiningnan siya, at nakita ang glimpses ng maliit na batang dating nagbabraid ng dandelions sa crowns at nanghihingi ng bedtime stories tungkol sa brave princesses. Forgiveness at trust ay iba, Teresa. Pinatawad kita. Noong araw na nagdesisyon akong umalis kaysa makipaglaban. Pero ang trust ay kailangan kitain pabalik. Isang honest action sa isang pagkakataon. Tumango siya at naglakad patungo sa pinto. Balikat na nakayuko sa bigat ng desisyon na magdedetermina sa nalalabing buhay niya. Nanatili ako sa booth. Pinapanood siyang umalis. 4 na araw na lang ang linggo. Sa oras na iyon, malalaman ko kung may courage ang anak ko na piliin ang truth kaysa comfort. Responsibility kaysa loyalty sa isang taong hindi kailanman deserved ito. Dumating ang umaga ng linggo na malinaw at malamig. Naglakad ako papasok sa ST Marks. Nagtataka kung makikita ba ni Teresa ang courage na sabihin ang truth. Mas puno kaysa karaniwan ang sanctuary. Nakaladkad ang balita tungkol sa family announcement. Kumuha ako ng regular pew ko, 3 rows mula sa harap at naghintay. Sinimulan ni Pastor Gomez ang service sa pamilyar na Luaymenes at readings. Pero nararamdaman ko ang anticipative energy ng congregation. Nang dumating ang testimony time, tumayo si Teresa mula sa back row. Mukha siyang maliit na naglalakad sa center aisle. Pero matatag ang hakbang niya. Sa podyum, hinawakan niya ang edges at tumingin sa mga mukhang kilala niya sa buong buhay niya. Kailangan kong sabihin sa inyo ang importanteng bagay tungkol sa tatay ko. Malinaw na nagdadala ang boses niya sa tahimik na sanctuary. Sa nakaang 5 taon, si Carlos Cruz ay sumusuporta sa asawa ko at akin pinansyal. Nagbayad siya ng 8 milyon para sa college education ko nang pwede akong pumunta sa state school. Nagbayad siya ng 1,200,000 at 50,000 para sa kasal ko nang hindi kayang bayaran ng pamilya ni Ramon ang share nila. Nagbulong-bulungan sa congregation. Specific numbers ito, documented sacrifices na nagpipinta ng clear picture. Ibinigay niya sa amin ang family home niya, ang bahay na iniwan ng parents niya, kung saan siya nanirahan kasama ang nanay ko ng 20 taon. Kapag hindi kami makabayad ng mortgage, siya ang nagbabayad. Kapag kailangan namin ng grocery, utilities, car insurance, nagbabayad siya ng lahat habang nabubuhay sa Social Security. Lumakas ang boses niya habang nagpapatuloy. 3 linggo na ang nakalipas. Nang hindi sumunod ang tatay ko sa orders ng asawa ko na parang alila, binigyan nila siya ng ultimatum. Sumunod kay Ramon o umalis sa sariling bahay. Pinili ng tatay na umalis kaysa isuko ang dignity niya. Lubos ng tahimik ang sanctuary ngayon. Kahit ang mga bata ay parang nararamdaman ang gravity ng words niya. Nanood ako at pinanood ang asawa ko na disrespect ang lalaking isinakripisyo ang retirement security niya para sa comfort namin. Pinili ko ang loyalty sa isang taong nag-threaten sa tatay ko, kaysa loyalty sa lalaking nagpalaki sa akin ng may love at patience. Malayang dumaloy ang luha ngayon.
pero malinaw pa rin ang boses niya. Narito ako dahil nag-offer ang tatay ko sa akin ng huling chance na piliin ang truth kaysa pride. Mali ako. Mali si Ramon. Deserve ng tatay ko ang gratitude at respect. At sa halip ay binigyan namin siya ng ultimatums at demands. Tumingin siya ng direkta sa akin. Tatay, sorry ay hindi sapat sa pinagdaanan mo namin. Pero umaasa akong simula ito. Sumabog ang congregation sa supportive murmurs nang bumalik si Teresa sa upuan niya. Lumapit si Pastor Gomez sa podyum nang may luha sa sarili niyang mata. Minsan ang pinakamahirap na courage ay ang aminin ang mistakes natin ng publicly. Ipinakita ni Teresa ang courage na iyan ngayon. At ang tatay niya ay ipinakita sa atin kung ano ang hitsura ng dignity sa ilalim ng pressure. Pagkatapos ng service, lumapit ang mga tao sa akin ng mayakap, handshake, at words of support. Pinisil ni Emares Aquino ang kamay ko. Lahat kami ay naghinala na tumutulong ka sa kanila pinansyal, Carlos. Ang hindi namin alam ay kung paano nila binayaran ang kindness mo. Pinampang ko ni Tom mula sa hardware store ang balikat ko. Totoong karakter iyan, ang ginawa mo. Hindi madali ang pagtatakda ng boundaries kapag family ang involved. Pero ang pinakamakabuluhang moment ay nang lumapit si Teresa sa akin sa labas ng church. Ang letter sa tribune ay lalabas miracles. Ang Facebook post ay mag-u-up tonight. Nag-atubili siya. Umalis si Ramon sa bayan kahapon. Nag-empake ng truck niya habang nasa trabaho ako at nawala. Walang forwarding address, walang note, wala. Hindi ako nagulat. Ang mga lalaki tulad ni Ramon ay palaging tumatakbo kapag naharap sa consequences. Sorry na natapos ang marriage ko ng ganoon. Hindi ako, sabi niya ng mahina. Nag-file ako ng divorce ngayong umaga. Nalaman kong ginagamit niya ang credit cards ko para sa gambling nang hindi sinasabi sa akin. Mas malala ang debts kaysa inaakala namin. 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa front yard ng dating family home ko. Pinapanood ang 3 pamilya ng veterans na lumilipat sa transitional housing units na ginawa ng Montana Veterans Housing Initiative. Na-renovate ang bahay sa separate apartments. Bawat pamilya ay may privacy habang nagbabahagi ng common areas. Si Staff Sergeant Maria Santos, bagong balik mula sa deployment, nagdidirekta sa 2 anak niya patungo sa playground equipment na donated ng local businesses. Emar Cruz, ang opportunity na ito ay ibig sabihin ng lahat sa amin. Salamat sa pagpili ng veterans para sa gift na ito. Naiintindihan ng veterans ang sacrifice, sagot ko. Dapat maglingkod ang bahay na ito sa mga taong talagang nakakuha nito. Ang sarili kong buhay ay nasettle sa peaceful routines sa lakeside cabin na binili ko. Nang wala ng pera na umaagos sa ungrateful dependents. Umaga ng cap sa deck na overlooking Flathead Lake. Hapon ng fishing, gabi ng pagbabasa. Simple pleasures na nakakaramdam ng luxurious pagkatapos ng maraming taon ng financial stress at family drama. Maliit ang cabin pero perpekto para sa needs ko. 2 bedrooms. Kusina kung saan pwede akong magluto ng actual meals sa halip na kumain sa restaurant ng palagi. At dock kung saan pwede kong i-lounge ang maliit kong fishing boat. Nagbuzz ang phone ko ng text mula kay Teresa. Tatay, 3 buwan na ako sa counseling at marami akong natututunan tungkol sa healthy relationships. Pwede ba nating subukan mag-cap sometime? Gusto kong kitain pabalik ang trust mo. Isang conversation sa isang pagkakataon. Ngumiti ako, tumitingin sa leke kung saan may osprey na nagfi-fishing sa shallows. Pinanatili ni Teresa ang word niya tungkol sa public acknowledgements. Thorough at honest ang newspaper letter. Ang Facebook post ay nag-generate ng 12 ng supportive comments mula sa community members na sa wakas ay naintindihan ang real story. Higit sa lahat, siya ay nag-assume ng responsibility para sa pag-rebuild ng relationship namin sa halip na asahan ang forgiveness ng walang effort. Nagtype ako pabalik, maganda ang kape. Sabado umaga sa dinner. Agad dumating ang response niya. Nandun ako. At tatay, salamat sa hindi ganap na sumuko sa akin. Inilagay ko ang phone at pinanood ang osprey na tumaas mula sa tubig na may isda sa talons niya. Minsan ang patience at dignity ay rewarded. Kahit na walang katapusan ang bigat. Ang araw ay lumulubog sa Rockies. Nagpipinta ng lake surface ng ginto at orange. Sa malayo, naririnig ko ang mga bata na tumatawa sa Veterans Housing Complex. Mga pamilya na nagsisimula ng bagong buhay sa tahanan kung saan ko natutunan ang defense sa pagitan ng generosity at enabling. Justice served, dignity preserved, at maybe, just maybe, isang anak na handa ng kitain pabalik ang trust ng tatay niya sa pamamagitan ng honest effort sa halip na emotional manipulation. Sulit ang paghihintay. Kung gusto ninyo ang story na ito, please like ang video na ito, subscribe sa channel, at ibahagi ang impressions ninyo sa story na ito sa comments. Para makinig sa susunod na story,
Click sa bots sa kaliwa. Salamat sa panonood.